Sa simula ng movie ay makikita natin ang isang lalaking tumatakbo sa gitna ng dilim, at tumatakbo siya upang iligtas ang kanyang buhay mula sa creeper, at makikitang mayroon siyang hawak na isang itak. Pagkatapos ay nakita niya ang isang kotse na paparating sa kanyang harapan kaya tinakbo niya ito, ngunit pagkalapit ay bigla siyang tinangay sa itaas ng creeper, at ilang sandali ay nahulog ang hawak niyang itak pati na ang kanyang isang kamay sa hood ng kotse. Makalipas ng 23 taon ay makikita naman natin ang napakaraming mga pulis, kung saan ay nakita nila ang isang nakalak na truck at ginawa nila ang lahat upang mabuksan ito, at sa wakas ay nagawa na nila itong mabuksan, at pagkapasok ay nakita nila ang napakaraming mga patay sa loob. Pagkatapos ay natusok ang isa sa mga pulis sa bitag ng truck, at dito ay malalaman natin na naglalagay pala ng mga bitag ang creeper sa kanyang truck. Samantala ay may isang hunter na ang pangalan ay Sheriff Dane ang dumating doon, at sinabi niya sa mga pulis na naghahasik ng kadiliman ang creeper sa kanilang bayan, at pagkatapos ay itinuro niya kung nasa ang lugar ang halimaw at sinabi niya na naruroon pa din ito hanggang ngayon. Agad namang sumang-ayon sa kanya ang mga pulis dahil alam ng mga ito ang tungkol sa kaguluhang ginagawa ng creeper. Pagkatapos ay kinuha na nila ang truck ng creeper at nakarating na din ang creeper doon, at pagkatapos ay pinalakol ng creeper ang kadena ng truck, at dito ay malalaman natin na automatic pala ang kanyang truck dahil kusang itong umaandar. Makikitang nakatayo ang creeper sa ibabaw ng truck at siya ang kumukontrol nito, at pagkatapos ay bigla niyang sinunggaban ang isang pulis. Kaya tinutukan siya ng babaeng pulis, ngunit binigyan niya ng sign ito na huwag siyang babarilin, dahil kapag binaril siya ay papatayin din niya ang babaeng pulis gaya ng gagawin niya sa kasama nito. Pagkatapos ay lumipad na ang creeper habang tangay-tangay niya ang lalaking pulis, kaya't napatulala na lang ang babaeng pulis at wala na siyang nagawa pa. Samantala ay makikita naman nating ang isang matandang babae na mukhang malungkot, at kasama niya dati ang kanyang anak na lalaki sa kanyang bahay, at sila ay mga magsasaka na mahirap lamang, at ang dahilan ng kanyang kalungkutan ay dahil pinatay ng creeper ang kanyang anak na lalaki, at hindi pa din niya makalimutan ang kanyang anak, at ang anak pala niya ay ang lalaking nakita natin kanina sa simula ng movie na may hawak na itak na pinatay ng creeper. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang pangitain, at nakita niya dito na nagbabala ang kanyang anak na si Kenny. Sinabi ni Kenny na darating ang creeper dahil kukunin niya ang ibinaon kong isa niyang kamay sa bukid natin, at papatayin kanya at ang iyong apo na si Addison. Babalik siya dahil ayaw niyang ibigay ang anumang bahagi ng kanyang katawan sa iba, upang hindi malaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay kinuha na ng matandang babae ang putol na kamay doon, at makikita natin ang ilang mga kabataang lalaki na sakay ng kanilang mga motor. Pagkatapos ay nakita nila ang isang truck na nakaparada sa di kalayuan, at ito ang truck ng creeper na alam nila na siyang dahilan ng pagkawala ng mga tao, at pagkatapos ay binato ng isang batang lalaki ang truck ngunit bumalik lang ang bato sa kanya, at makikitang kusang bumukas ang pinto ng truck, kaya't nakita nila ang mga patay sa loob nito, at natakot silang lahat nang makita nila ang mga bangkay sa loob kaya't agad silang nagtatakbo. Pagkatapos ay biglang lumabas ang isang pana sa truck, at tinamaan nito ang hita ng isang lalaki sa motor. Sinubukan nilang hugutin ang pana sa hita ngunit patuloy pa ding hinihila nito ang kanilang kaibigan papunta sa truck, kaya't sinabi ni Kirk sa kanyang mga kaibigan na wag niyo akong iiwanan dito, ngunit nilayasan na siya ng isa niyang kaibigan. Pagkatapos ay dumating na din ang creeper doon, kaya't nang makita ay nagtakasan na din ang iba pa niyang mga kaibigan, ngunit sinibat sila ng creeper at pinagpapatay. Pagkatapos ay tinalon at tinangay niya ang isang nakamotor na tumatakas. Samantala ay makikita naman natin ang matandang babae na gustong tingnan kung buhay pa ba ang kamay o hindi na. At pagkakuha niya ng putol na kamay ng creeper ay bigla siyang hinawakan nito, at pagkatapos ay iniangat siya ng putol na kamay, namuti ang kanyang mga mata at nawalan siya ng ulirat, at ilang sandali ay dumating na din sila Sheriff Dane doon, at hinawakan din ni Sheriff Dane ang putol na kamay, at nangyari din sa kanya ang nangyari sa matandang babae kanina. Samantala ay dumating sila Addison sa isang plantasyon kasama ang kanyang kaibigan, at laking takot nila nang biglang bumulaga sa bintana ang isang dugo ang lalaki, at paglingon ay nakita nila sa kanilang likuran ang creeper, at nang paalis na sila ay biglang lumitaw sa bintana ang creeper, at tila nagustuhan niya si Addison dahil takot na takot ito sa kanya.
At pagkatapos ay kinuha niya si Addison, at makikitang ikinulong ng creeper si Addison sa kanyang truck, at makikita din natin doon na buhay pa din ang pasaway na lalaki kanina, ngunit namatay din ito nang matuhog siya ng matulis na bakal na patibong ng creeper, at naiwan na lang mag-isa si Addison sa truck, samantala ay hinabol nila Sheriff Dane ang truck, at binaril ng kasama niyang pulis ang gulong ng truck ngunit bumalik lang ang bala sa kanila, pagkatapos ay bumagsak ang isang kakaibang bagay mula sa truck, kaya't nawalan ng kontrol sila Sheriff Dane nang sumabog ito. Pinagbabaril din ng isang pulis na dumating ang harap ng truck ngunit bumalik din ang mga bala sa kanya, nagpasabog na naman ang truck kaya't tumaob ang sasakyan nila Sheriff Dane, at nang bumaba ang creeper sa truck ay binaril siya ng sergeant ngunit wala namang nangyari sa kanya, binaril siya ulit sa ulo nito kaya't mas lalo siyang nagalit, pagkatapos ay hinagisan niya ng kanyang shuriken ang sergeant kaya't tumilapon ito, samantala ay tinawag siya ni Sheriff Dane kaya't iniwan niya ang sergeant at pinuntahan niya ang sheriff. Nagpunta si Sheriff Dane sa machine gun at nang aatakihin na siya ng creeper ay pinaputukan niya ito, ngunit pagbagsak ay inatake at pinatay niya si Sheriff Dane, samantala ay buhay pa din ang sergeant at iniwan na siya ng creeper, at makikita naman natin si Addison sa truck at nagtatago siya sa ilalim ng mga patay upang hindi siya makita ng creeper, ngunit nakita pa din siya nito at sinubukan siyang patayin, ngunit biglang lumabas ang bitag kaya't natusok sa ulo ang creeper at nalaglag ang isang mata nito, at nagawang makalabas ni Addison sa truck, pagkatapos ay sinundan siya ng creeper ngunit hindi naman ito makalipad dahil tinamaan kanina ng machine gun ang isang pakpak nito, kaya't hinagisan na lang niya si Addison ng kanyang sibat, ngunit dumaplis lang ang sibat dahil nahulog ang kanyang isang mata kanina, kaya't nagawa ng makatakbo ni Addison, hinabol siya ng palakol ng creeper sa daan ngunit bigla naman itog nasagasaan ng isang truck, ngunit wala pa din nangyari sa halimaw, kaya't nasundan niya si Addison sa bahay nito, at pagkatapos ay nabasa niya ang isang nakasulat doon na nagsasabing "We know what you are." At nandoon din ang isa niyang naputol na kamay, kaya't nagalit at umungol ng napakalakas ang creeper dahil ayaw niyang malaman ng iba ang katotohanan tungkol sa kanya, at si Addison na lang ang natitirang buhay na nakakaalam ng kanyang katotohanan. Kinabukasan ay nagpaalam na si Addison sa kanyang kaibigan, at makikita natin ang isang article sa dyaryo at makikita din natin si Trish doon, at gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Derry dahil pinatay ito ng creeper, at hinamon niya ang creeper at sinabing hindi kita iiwanan ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.